Hi guys! What's up? Kumusta kayong lahat? So ayun nga, dito tayo ngayon sa Binondo. Pinasyal ako ng kapatid ko bago ako umuwi ng Cagayan. Siyempre, may konting food trip din kahit maulan. Tara, samahan nyo kami sa mini adventure na to. Let's go! Titignan din natin kung hanggang saan naaabot ang 500 pesos natin for 3 person. First time ko nga lang pumunta dito guys and sobrang excited ako kasi sabi nila, this is the oldest Chinatown in the world. Ang daming kainan, history at mga hidden gems. Tada! Welcome to Manila, Chinatown! At una ko ngang nakita guys, itong Binondo Chinese Girl Mannequin. Isang mannequin dress in traditional Chinese attire na nakapwesto sa isang shop sa Ongpin, Binondo. Mapapatingin ka kasi parang real na tao, kaya mabilis siyang sumikat at marami ang nag-curious kung tunay o hindi. Magkano dito? Ano yan, ma'am? Nakataktak ko yan. Nakataktak nila yan. Next step guys, Xiaolong Pao. Bumili nga kami ng 10 pieces for only 200 pesos, kaya perfect na pang share. Tatlo na kaming naghati-hati, so tigta-tatlo namin, may bonus pang isa. Anong lasa? After natin matry ang fried Xiaolong Bao, syempre, hindi pwedeng palampasin ang fried siopaw. Isa ito sa mga pinakasikat na street food dito sa Binondo for only 100 pesos and worth it ang every bite. Xiaolong, fried Xiaolong bawata. We also tried itong fresh sugarcane juice for only 100 pesos. As in, right in front of you, pinipiga yung tubo gamit yung machine. Fresh na fresh talaga. No added sugar. Just a natural sweetness from the sugarcane itself. Sobrang perfect siya lalo na sa lakad-lakad sa Binondo kasi ang refreshing. Nakaka-relax lalo na after kumain ng mainit at oily food like siopaw and xiaolong pao. Makikita nyo din ang Salazar Bakery, isa sa pinakamatagal at famous na Chinese bakery dito. At syempre, hindi magpapahuli ang egg tart. Nagtry lang kami ng isa for only 50 pesos pero grabe, sulit na sulit. Flaky yung crust, buttery and light, tapos yung filling, creamy, soft, and not too sweet. Parang melt in your mouth talaga siya guys. Perfect pang dessert after all the savory food we had. Siyempre, hindi kompleto ang Binondo trip kung walang Eng Bitin Chinese Deli. Isa ito sa pinaka-iconic na Chinese delicacy shops. Kilalang kilala for their ube hopya at iba pang classic treats. Nag-start sila way back in the early 1900s, pero naging super popular nung nire-invent nila ang ube hopya. Ngayon, sobrang daming variants na from mung bean, custard, tikoy at mooncake and more. Hindi lang pang snack, perfect din for pasalubong. Makikita mo tong store na kulay violet kaya hindi mo talaga mamimiss. Kung nasa Binondo ka, kailangan mo talagang dumaan dito kahit once lang. Classic Pinoy Chinese experience. So ayun na nga guys, that's it for my Binondo food trip. Sana nag-enjoy kayo sa mga kinain at pinuntahan namin kahit simple lang. Kahit umuulan, tuloy pa rin ang gala at kain. Thank you so much for watching, guys!